Luther's ex-wife, Peter Ross Lee Luther. The Luther's Empire Book 7, written by Isa G. Chapter 2. Peter Ross is my... Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Patricia kahit na hindi pa iyon na ipark ng maayos ng kanilang driver. Noon ka ba naman kasing tinanghali siya ng gising, kaya naman hayon at nagkukumahog siya upang hindi mahuli sa una nilang subject. Nagtatatakbo siya sa hallway papunta sa kanilang silid-aralan. Nagdarasal na wag munang magbell, tanda na mag-uumpisa na ang klase. At nang marating niya ang kanilang classroom, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Marahas niyang inilabas ang hangin mula sa kanyang bibig. Tila rin naman may nag-uunahang kabayo sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng pintig niyon. Laking pasasalamat niya nang makitang wala pa roon ang lecturer para sa unang subject. Humakbang siya papasok sa pintuang malapit sa pisara at habang mahinahong pumapasok ay ginala niya ang kanyang mga mata. At saka iyon otomatikong napahinto sa lalaking nakaupo sa dulong bahagi ng mga nakahilerang upuan malapit sa bintana. Ganon na lang muli ang paghugot niya sa kanyang hininga, nang para bang panandalian siyang nawalan ng hangin. Akma niya nang babawiin ang kanyang paningin, ngunit siya rin naman itong paglingon sa kanyang gawi, dahilan upang magkaroon sila ng eye-to-eye contact nito. Pati! Tila nangingisay sa kilig na tili ng kaibigang si Jessica habang patakbong sumasalubong sa kanya. Nagawa niyang bawiin ang paningin sa lalaking iyon at hinarap ang kaibigang hindi mapakali sa sobrang likot. Ano bang nangyayari sa'yo? May bago tayong kaklase and guess what, girl? Sobrang gwapo niya. Nakakarindi ang pagtiling ginawa ng kaibigan, dahilan para mapangiwi siya. Hindi pa man ito sinasabi kung sino ang tinutukoy nitong bagong kaklase, alam na niya kung sino iyon. None other than Peter Ross Lee, the young man sitting on the last row near the window, his childhood friend who's just staring at her as of the moment. Isang linggo na buhat nang dumating ang mga ito. Ngunit ngayon pa lamang ito pumasok at ngayon pa lang din sila muling nagkita. Ang sabi ng mami niya ay may hinintay pang requirements ang mga ito na hinihingi ng eskwelahan, kaya marahil ngayon pa lang nakapasok ang magkapatid. Hindi niya pinansin ang excitement na ipinakita ng kaibigan. Naupo siya sa seating arrangement na naka-assign sa kanya. At dahil letter S ang apelyido niya, at si Peter ay newcomer, ayun, 2 upuan lang ang pagitan nila. Bigla tuloy siyang na-conscious sa itsura niya kaya naman pasimple niyang inayos ang kanyang kulot na buhok, na lalo pa yatang kumulot dahil sa paktagpo niya kanina. OMG Patty, he's staring at me! Kinikilig na bulalas muli ni Jessica habang panay ang alog sa balikat niya. Plano na niyang dedmahin ang mga sinasabi ng kaibigan, ngunit nagtaka siya nang maramdaman ang biglang paghigpit ng paghahawak nito sa balikat niya. At animo hindi na humihinga habang titig na titig sa gilid niya. Maging siya ay natuod sa kinauupuan nang maramdaman ang presensya ng kung sino mang umupo sa katabing upuan. Oreo! Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo dahil sa biglaang panlalamig ng buo niyang katawan dahil sa pangalang itinawag nito sa kanya. It was her nickname that only Peter Ross calls her. It came from her favorite biscuit, the Oreo that she always brings to school as a snack. Kita sa mukha ng kaibigan niya si Jessica ang pagkamangha. Marahil ay hindi ito makapaniwala na kilala siya ng lalaking kinakikiligan nito. If she only knew.
Bakit hindi ka pumupunta sa bahay? Tapos si Manong Edgar lang ang pinapunta mo para ihatid ang mga notes. Tumikhim siya upang alisin ang kung anumang nagbara sa kanyang lalamunan. Sorry Peter, medyo busy kasi. Simple niyang tugon nang hindi tumitingin dito. Naramdaman niya ang pagtayo nito kaya naman muli siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit agad ding natigilan nang muli itong bumalik at naupo sa upuan. Here! Iniaabot nito ang isang box ng imported chocolates at isang box ng Oreo biscuit. Pasalubong ko sa'yo, ang tagal kang hinintay niyan. Nanginginig ang mga kamay at hindi makatingin dito na kinuha niya ang mga iyon. Thanks, Anya. Batid niyang namumula ang kanyang mga pisngi at naiinis siya sa reaksyong iyon ng kanyang mukha. Mabuti na lamang at dumating na ang kanilang lecturer. Kaya naman bumalik ulit si Peter Ross sa kinauupuan nito dahil naroon na rin ang nagmamay-ari ng upuang iyon. Naging abala sila sa pakikinig at hindi na rin nagawa ng kaibigang si Jessica ang mangulit dahil ekstrikta ang guro nila sa math subject. At nang matapos ang lahat ng klase para sa tanghaling iyon at mag-bell para sa lunch break, nagmamadaling inimis ni Patricia ang kanyang gamit sa ibabaw ng kanyang armchair at isinilid iyon sa bag. Tara! Aya niya sa kaibigan at nang hindi ito agad tumalima ay iniwan niya ito. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makalabas ng classroom habang dinudumog ng kanyang mga kaklase si Peter Ross. It's really obvious that she wanted to avoid him. Her reason? Well, she doesn't like what she feels whenever he is around or very near him. Iyong pakiramdam na palaging may naguunahang kabayo sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok niyon. At bigla na lamang hihinto oras na nasa tabi na niya o sobrang lapit nito sa kanya. She's uncomfortable with him. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon siya. Nakakaramdam naman siya ng kaba sa tuwing may nagagawa siyang kasalanan o di naman kaya ay magsasalita siya sa harap ng kaklase para mag-report. Pero iyong kabang iyon ay hindi kasing sidhi ng kabang nararamdaman niya ngayon. Nagsimula lang naman ang ganitong pakiramdam mula nang malaman niyang babalik na rito sa Pilipinas ang kababata. At ngayon ngang nagkita na sila. Huy, ano ba? Ba't nagmamadali ka? Humahangos na habol sa kanya ng kaibigan. Nagugutom na ako. Hay naku Patty, kaya ka lumalaki ng ganyan eh. Can't you just wait a little while? Gusto kong makilala si Peter Rock. Hinablot nito ang braso niya kaya naman napahinto siya sa paglalakad. Ngumisi ito at para bang may light bulb na lumabas sa utak nito. Oh wait, magkakilala kayo ng bago nating kaklase? Don't deny it, Pat. Kaano-ano mo ang hank na yun? Your mouth, Jess. You are too loud and obvious. Inirapan niya ito. Come on, tell a story girl. Who is Peter Ross? Kinakapatid ko siya, okay? Tinalikuran niya ito at muling nilandas ang daan patungong kantin. And then, napapabuntong hininga siya habang napapailing. Matalik na magkaibigan ng mga magulang namin. They are both in medical fields. We are classmates since kindergarten until 4th grade at kinakapatid ko siya kay Dad. Oh, saan school ba kayo nag-primary? St. Mary. Sana doon na lang pala ako nagpa-enroll. But wait, I heard you just came back from the LA. Tangulang ang sinagot niya rito. Patty, I think I have a crush on him na. Kunot ang noon niya na nilingon ito
habang inilalapag sa pinili nilang mesa ang mga gamit. Paano mo naman nasabi? My God! Nandidilat ang mga matang balalas ng kaibigan niya. Hindi ka pa ba nagkaka-crush? Tanong nito na inilingan niya. I just know that may pagka-alien ka pala, girl. Okay, kinikilig kasi ako simula nang nakita ko siya. And are you blind? Ang gwapo kaya niya. No, he's not just gwapo, it's underrated. I should say, Peter Ross is God of God. Halos umikot ng 360 degree ang eyeballs niya sa pagka-OA ng kaibigan. Pero hindi niya mapapabulaanan ang tingin nito kay Peter Ross. Tumahimik siya at pinakiramdaman ang sarili habang pumipila na sila sa counter. Hindi kilig ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang kababata. Hindi kilig kundi kaba. So ano ang ibig sabihin ng nararamdaman niya? Kung hindi iyon, simpleng paghanga. Crush is just paghanga, right? An admiration towards your opposite sex because of his appearance. Could it be? No, it couldn't be. It couldn't be that Peter Ross is her first love. Pwede bang pagmamahal na agad itong nararamdaman niya sa kababata at hindi lamang simpleng paghanga? She once read it on a book of how it feels to be in love, of what is the difference between love and crush. But she's too young for that, to feel that. Maybe it's just an infatuation towards him. To be continued.